ang pinakabagong PCX 160 road sync ni Honda. Ang makina nito ay 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid-cooled, ESP Plus na may displacement na 157cc, na may lakas na 15.8 horsepower at 8,500 RPM, na may torque na 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Kung interesado ka sa bagong PCX 160 road sync ni Honda, samahan mo akong talakayin natin ang kanyang road sync technology. Yan, Tarlac New Clark City na natin. Start navigation. So, makita nyo dyan, may boses pa, no? Acceleration test. Acceleration test lang tayo dito. Wala tayong top speed dito. Let's go! Brake test. Subukan naman natin ngayon yung braking system niya na naka-ABS po ang harapan natin na may kasamang TCS. Lubak test. Yan, lubak test natin dito. Yan, no? Sa lubak, mga ganitong lubak. Walk around review. At ngayon nga sa ating review ay walk around ko kayo at ilalakad natin talaga kung anong mga merong bago dito na in-update ni Honda. Sound check. Seat height check. Yan po ang 510 at napakagaan lang siyang dalhin, 133 kilograms. Helmet check. Jillian, full face, check natin kung kasya. At mga pros and cons nito. Dumako naman tayo sa pros and cons ng PCX 160 road sync. Siyempre may final verdict din tayo dyan sa dulo. Sa mga nagtatanong naman ng final verdict ko, ganito kasi net. Kaya wag na natin patagalin to. Umpisa na natin ang video. Let's go! What is up guys? Good morning! Yan, sa nagbabalak bumili ng PCX 160 road sync ay gamit po natin siya ngayon at iti-test ride natin siya. So halos 1 month siyang nasa akin na pinahiram mismo ni Honda Philippines Incorporated. Maraming salamat Honda Philippines Incorporated sa pagpapahiram ng inyong PCX 160 road sync. Sa mga nakapanood sa video ko nung nagbiyahe kami Marilake, ano lang yun, impression lang yun eh. Hindi natin siya masyado na test ride syempre dahil may sinusundan na tayong flow doon at may pupuntahan tayo. Pero sa pagkahamit ko doon, yun na-enjoy ko siya kasi chill ride tong PCX 160. Kagandahan dito, no, ito, tingnan niyo yung paa natin. Pwede mo siyang i-lean forward pag nangawit ka. Tapos pwede mo rin siya dito. At yung upuan naman is very comfortable. Kaya lang talaga pag tumatagal, alam naman natin yan, kahit gaano kaganda ang upuan mo, motor man yan o sasakyan, ay talagang iinit ang puwet mo pag matagal ka na nakaupo. Kahit ikaw nakaupo sa iyong di ba? Gaming chair o sa office chair, di ba? Mararamdaman mo yan. Alam mo ba itong PCX 160 ay merong 8.1 liters na tank capacity. Ibig sabihin, malayo na mapupuntahan mo dito, di ba? Alam mo ba ang konsumo nito sa gas ay merong 46 km per liter, sabi ni WMTC. Ibig sabihin, tinest talaga nila yung hindi lang basta-basta, talagang tipid sa gas basta Honda. Marami na akong subukan na motor, Honda halos ay pinakatipid sa gas. May big bike rin tayong CB500X at sobrang tipid din sa gas, na average ng 30. Ito 46, meron ka ng 155cc na merong liquid cooled 4-valve. Ang lakas ng ESP Plus engine pa yan. At kagandahan nito, pag in-start mo ay tahimik lang siya. Meron pala itong road sync, no? Ibig sabihin pwede mong connect yung smartphone mo dito. So kukonect ko siya mamaya, papakita ko sa inyo paano yung kanyang on navigation sa TFT dito. Hindi mo na kailangan pang ilagay yung cellphone mo dito, hindi mo na kailangan cellphone holder. Meron ditong navigation na natuturo sa'yo. Ayos, diba? At dito meron tayong medyo lubak test kahit papaano. Subukan natin dito. Dito kasi sa amin, 10 years na yata itong nandito ako. Hindi pa nagagawa to. Yan, lubak test natin dito. Yan, no? Sa lubak, mga ganitong lubak kayang-kaya. Caring niya yan, no? Yung mga ganyan na lubak. So sa suspension kasi talaga si Honda ay maaasahan mo, matutuwa ka talaga sa suspension niya. Ayan, no? So all goods kasi yung likod nito ay sub-tank na. In-update na. Mamaya i-walk around ko, papakita natin lahat halos ng kanyang binago sa kanyang mga features na meron dito sa bagong PCX 160 road sync. Dito sa kanyang kaliwang panel meron ditong menu, tapos umiilaw to pag gabi. Tapos yung passing light niya saka high beam, ito nandito na yan, magkakasama na yan. So pag sinagad mo siya, naka-high ka nun. High beam sa likuan, all goods. Pero tetest pa natin yan mamaya na mas mabusisi sa cornering pag pumunta tayo sa favorite place ko dito sa New Clark City. Sa daily commute, okay na okay ito kasi masisingit mo siya sa gilid kasi yung kaha niya hindi naman ganun kalakihan. Kaya siyempre alam naman natin pag mga lower CC, kinukonsider niya yung madali kayong makasingit ng safe sa gilid-gilid. Kasi alam naman natin kaya tayo nagmomotor para mapabilis yung biyahe natin na safe. Okay?
Ayan guys, so tingnan yung cornering natin. Oh, okay, no? Lawak dito sa amin. Dito pala yan sa Clark, Pampanga. Dito ako nagte-test ride kasi sobrang sa liwalas lang. Ganda na binibigay niyang torque saktuhan. Pero itetest natin siya ngayon, yung kanyang 0 to 60 kasama yung mga braking system. Subukan naman natin ang kanyang 0 to 60 na tingnan natin kung ilang segundo ang makukuha niya. Acceleration test lang tayo dito. Wala tayong top speed dito. Let's go! Maganda naman yung acceleration niya at mabait lang siya, hindi ka bibiglain. Subukan naman natin ngayon yung braking system niya na naka-ABS po ang harapan natin na may kasamang TCS or ibig sabihin Honda Selectable Torque Control na malilesen yung power mo pag ikaw ay napunta sa madulas o mabuhangin or matubig na lugar. So subukan muna natin yung front brake natin dito. Let's go! Doon sa pangatlong poste, preno tayo. Ganda na stopping power niya. Kaya gumamit ng likuran. Yung ABS na hindi mo mararamdaman na pinitik ka. Atin naman subukan ang kanyang rear brake. Rear brake case, wala tayong front brake. Testingin natin, walang ABS to. Let's go! Sunod na poste, preno. Maganda hindi siya nag-skid or nag-slide yun. Tapos, smooth lang siya. Ngayon naman, ating susubukan ang front and rear. Check natin kung paano ang kanyang stopping power. Dun sa pangalawang poste sa dulo. Let's go. Sabay. Napakaganda ng stopping power niya. At lang siya, kumbaga saktuhan lang pwede sa beginner kasi ito ay equipped na po ang road sync ng ABS at Honda Selectable Torque Control or tinatawag nating HSTC traction control. So safe na safe ka dito at kagandahan tingnan naka-TFT display pa. Ngayon naman dadalhin ko kayo at i-walk around ko kayo sa PCX 160 road sync. Papakita ko sa inyo in person yung mga itsura nito, yung vibration pala niya sa manubela. Saktuhan lang siya pero alam ko pag tumagal ka medyo mararamdaman mo nito yan. Okay pa lang siya, hindi pa siya ganoon. Natural na may vibration lang yan pero para sa akin sanay na kasi ako yung big bike ko guys yung meron na rin. Pero ito so far so good. Tingnan yung torque niya napakaganda, di ba? Napakabait lang, saktuhan lang, pwede sa beginner to. At very relax ka talaga. Yung binibigay nito, comfortable talagang i-drive. Tapos premium looks pa. Tinanggal na nila yung nila, naked dati, no? Yung naked handlebar nila, ginawa na nila, kino-cover up na nila. Pero para sa akin, okay naman tignan, nag-blend naman yung kanyang itsura ngayon. Tapos side mirror, hindi po siya nakakaduling. Yan ang kagandahan sa mga... Ako nag-stay akong stock na side mirror. Maganda kasi hindi siya nakakaduling. At accurate siya, hindi siya masyadong malapit, hindi siya masyadong malayo. So yan, at talagang kailangan na kailangan yan. Huwag kayo magtatanggal ng side mirror. Kailangan na kailangan. Dito pala meron na rin siyang stop and start system. Idling stop start system ni Honda. Pag nag-stop ka, kusang mamamatay engine mo at igagas mo lang, aandar ulit yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong idling stop start system na nakakatipid talaga sa gas. Talagang gusto mong i-maximize yung tipid mo sa gas na average na nga nito 46 kilometers per liter. Kung gusto mo talaga makatipid, pwede mong i-on to. Yan, naka-on yan siya. Pag nandito, naka-off yan. Ayan, may monitor naman siya doon na sinasabing naka-on po siya. Kusa na siyang aandar. Ang galing, no? Hanap tayo ng pwesto ng hintuan nito, pwede dito. May bakante dito. Dito tayo sa waiting shed. Tingnan nyo sa, pag huminto ako dito, mamamatay yung ating engine. Zero, guys. O, di ba? Mga 3 seconds mamamatay yan. Pag ginas mo yan, automatic na siyang andar. Hindi mo na kailangan pang pindutin yung starter button mo. Yan ang ISS technology ni Honda. Alam ko pamilya na ka dyan kasi halos mga unit ngayon ng mga motor, di lang si Honda, ay meron na nito. Pero napakagandang bagay nito lalo na kung kayo ay maiipit sa mga traffic. Tinatanong nyo baka malakas ba sa baterya? Hindi naman kasi yan, dinevelop talaga yan ni Honda. What is up guys? Ito pala ang bagong PCX 160 Road Sync ni Honda ngayon na alam ko naman na marami ring gustong bumili nito at syempre may nagko-consider na pwedeng malaman kung ano mga key features
features nito. At ngayon nga sa ating review ay walk around ko kayo at ilalakad natin talaga kung anong mga meron bago dito na in-update ni Honda. Una tayo sa susi muna. Pakita ko sa inyo yung susian niya. Yung susi niya halos same pa rin nung dati. Meron po tayo dito tinatawag na answer back or anti-theft alarm. Tapos dito yung ignition. Pag nakita niyo pong naka-red dyan, kahit anong ilapit nyo dyan, hindi po siya mag-activate. Ayan o, pindot natin o. Hindi natin siya ma-activate. Kailangan po laging naka-green yan. Ibig sabihin pag naka-green na yan, ay activated na po ang ating unit. Pwede mo na siya ma-on. It's meron siyang answer back. Yun yung answer back natin. Tapos yung unang pinindot natin, yun yung anti-theft alarm system. Ibig sabihin, pag ginalaw mo yung unit, may nakita ka nagbi-blink red na dyan, automatic mag-a-alarm yan. Kung ikaw ay nasa parking, malalaman mo na ginagalaw yung unit mo, dagdag safety sa iyo. Meron tong anti-theft alarm system. Kailangan mo lumapit dito sa unit mo para mamatay yung kanyang alarm. Yun, naka-off na yung alarm. So, kung gusto mong tahimik na answer back naman ang gagawin natin, hold mo lang matagal to. Pag nag-red po yan, ibig sabihin wala siyang sound. Nakikita nyo to? Umiilaw lang siya pero wala siyang sound. Kung gusto nyo medyo tahimik lang siya. Pero kung gusto nyo may sound, syempre, lagay nyo po lagi sa green. Kailangan nyo lang pong pindutin na matagal ito. Okay? Punta na tayo paano gamitin ang unit. Dapat lagi naka-green yan. Palagi lang tayo dito sa punta muna tayo sa seat. Lagi sa 7 o'clock yung seat. Pindutin nyo lang po to. At ma-access nyo na ang kanyang upuan na napakalawak naman. Subukan natin yung helmet natin kung kasya. Bali, ayan guys, yung helmet natin. No? Geely yan. Full face. Check natin kung kasya. Hindi siya kasya. Balik na rin natin. Baka ano lang. Maling lagay ko. Hindi talaga kasya. Lagay natin dito sa kabila. Tingin ko hindi kasya. May mga may piling helmet. Tong Geely ko kasi medyo malaki yung ano niya. So hindi kasya ang helmet ni Geely na full face dito. Punta naman tayo dito sa kanyang fuel. Pagbubukas natin, lagi lang siya sa 7 o'clock. Seat o fuel ay same lang yan. O, puntitan lang natin fuel. Ayan na po ma-access nyo. At kagandaan dito pag nagpakarga kayo, may lagayan pa siya dito. O, diba? At least hindi mami-misplace yung ano nyo, fuel cap. Lagay nyo dito. All goods. Ayun na, 'di ba? Napakadali lang. Sa pag-on naman ng kanyang ganito po ang point of view natin. Pag-on natin siya. Kita ko sa inyo. TFT display na po to. Wait lang natin animation bago natin start, syempre, para safe. At kita nyo, meron siyang side stand warning. Ibig sabihin, naka-side stand po tayo. May Bluetooth, pwede natin connect yung smartphone natin. Papaliwanag ko sa inyo mamaya yan. At dito, meron tayo ditong idling stop start system. Pag nandyan po naka-off, nandyan naka-on. Hazard button, meron. Starter button. Grip, maganda rin. PCS, pwede mo siyang i-off. Hold mo lang po matagal yan. Pag lumitaw yun, ibig sabihin naka-off na po yan. Pindutin mo lang matagal para mawala. Okay? High beam at passing light, nandito na po. Pinagsama na ni Honda. At dito yung busina, medyo maliit lang siya pero sanay lang siguro. Ayan o, busina check. Turn signal left and right, nandyan na po. At yun lang naman, ito yung menu guys. Para ma-access mo yung menu, punta ka dito, pindutin ka dito sa left. Yan, pwede ka mamili dito ng average, tapos back mo lang. Ito yung back niya, pinaka-side lang. Punta ka dito sa 0 kilometers, pwede mong i-reset yan. Trip reset natin. Hold mo lang matagal. Ayan, 0-0. Ganun lang po yung pag-reset. Sa B naman, ganun din po. Hold mo lang matagal para ma-reset yung pinaka-trip mo. Yung auto guys, hindi natin ma-reset yan kasi yan yung edad ng ating unit. Ganun lang, punta ka sa settings, meron din tayo dito trip auto reset, display type, may iba-ibang type yan guys. Itong circle at itong mamimili ka dyan anong gusto mo. May bar, circle, simple. Yan yung circle. Punta tayo dito sa bar. Pakita ko lahat sa inyo syempre para makita yung display type. Syempre may kanya-kanya tayong gusto, di ba? Itong simple, yan lang yung simple. Pero para sa akin pinakamaganda pa rin yung bar to. Nagugustuhan ko tong bar. Tapos meron tayo ditong background. Wow, meron pang background ha. Depende sa inyo. Gusto mong white or black. Yan, pwede kang mamili. Black, yan. Ibig sabihin, automatic kasi ito. Pero kung gusto mong pwede mong mamili ka na dyan. Ito yung black na sinasabi ko sa inyo guys. Pakita ko yung black. Yan. Pero kung gusto nyo automatic yan, sumasabay yan sa panahon yan. Auto mo na lang para kung depende sa sinag ng araw or madilim na, automatic siya. Tapos general, date and time, unit, language, restore default, Bluetooth. Dito kailangan nyo i-connect yung smartphone. I-Bluetooth, pairings, reset nyo lang. Pag bago yung unit nyo. Tuturuan naman kayo sa kasa niyang panigurado. Service yan. Meron pa tayong maintenance dito. Malalaman mo kailangan papapa-change oil. Battery voltage, malalaman mo meron siya 12.4 ngayon. Kita na natin. Water temperature, nandyan na rin po. At syempre, warning info. Napakarami. Periodic maintenance, so meron pa siya. Ayos na ayos, diba? Tapos ngayon naman i-connect natin yung smartphone natin dito sa RoadSync. Sa pag-connect, kailangan nyo lang i-download tong RoadSync app. Ayan, sa iOS or Google Store. Tapos kailangan may data kayo, syempre. Ayun, nakita nyo, nag-connect yung ating phone. Accept nyo lang po yan. Example, pwede ka mag-music dito. Makokontrol mo dito yung volume. Music ha. Press right for next track. Ayan, diba? May siya. Oo, diba? Yung mga ko dito wala akong music. Yan, ganyan, di ba? Punta tayo dito sa pwede mong i-off yan. Punta tayo sa navigation. Example, gusto natin pumunta sa New Clark City. Search tag New Clark City. Yan, tingnan nyo kung gaano siya kagaling. Nakita nyo, nagni-nearby siya, New Clark City.
Yan, Tarlac New Clark City na natin. Start navigation. Navigation. Ayan, makita nyo dyan, may buhoses pa, no? Recent destinations. Navigation options. Press left to end navigation. Press right to repeat Navi guidance. O, di ba? May AI na nagsasalita sa'yo kung saan pupunta. So, hindi ko na siya alisin dyan para mamaya kita natin pag ginamit na natin sa ayos. Di ba? Makita natin sa kanyang pinaka panel gauge na TFT display na po yan na napakaganda naman talaga. 5-inch TFT display na po pala ito na may kasamang orasan at meron kang fuel gauge dito. Tapos, RPM or tachometer na alam natin, speedometer at meron ka ditong side stand signal. Ibig sabihin, dagdag safety to. Hindi mo may start yung engine mo kahit anong gawin mo pag naka-side stand po At ayan sasabi niya naka-side stand ka. Pag tinanggal mo, galing, di ba? Kusa siya mamamatay. Siyempre, bago ang lahat, i-sound check naman natin siya. Sa pag-start po, pag pinindot nyo lang yung start button, tapos pinindot kayo dito, wala. Kaliwa po palagi si Honda. Hold nyo lang po matagal tong sa likod. Pakapigaan nyo kung ayaw pigaan nyo lang. Yun na, start ng tahimik, no? ACG starter na yan. Sound check tayo, guys. Ayan po ang sound check ni PCX 160 Road Sync. Yung binago pa pala dito, yung pinakaharapan niya, napapansin nyo, yung V niya talagang binuong buo na. Tapos yung ilaw niya po, LED na yan. Pati itong DRL mo, LED na rin yan. Pagdating dito sa kanya guys, matte pala yung kulay na nakuha. Yung pinahiram sa atin, bali dalawang kulay ang Road Sync. May puti at itong matte na kulay guys. Ayan yung mags, medyo bronze ang dating. At tubeless po yan. Ang size ng gulong mo sa harapan ay 110 by 70 by 14. Tapos pagdating dito sa kanyang caliper, nakatupat caliper ka na, ABS equipped. Naka-telescopic lang dito, napaka-aesthetic lang naman. Ayan po yung mga medyo pinalapad to, no, binuo to para naka-winglet siya. Dati kasi wala to guys, ayan, no. LED ilaw, HSTC, yung windshield niya saktuan lang, maliit lang, hindi naman siya ganun katang. Yung preno niya, hindi po siya adjustable, kaliwat kanan po yan. Tingnan sa likod yung kanyang ilaw na binago na rin, di ba? So LED lahat ng ilaw niya. At isang in-update dito ay ang kanyang sub-tank. Ito po yung sub-tank niya. Napakaganda, di ba? In-update na po yan. So mas maganda yung suspension mo o yung plane ng iyong suspension, lalang ikaw mapapadaan sa lobak o kahit anong kalsada. ESP Plus engine. Ang makina nito ay 157cc na merong 4-valve liquid cooled po yan na may lakas na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Samahan mo na ang torque na 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. PCX 160 ay naka-emboss. Kitang-kita naman natin, di ba? Sobrang linis lang. Kumbaga ito lang yung logo mo, wala masyado sticker. Yung charging port niya ay Type-C na po. Cellphone saktuhan rin po yan dyan. Yung upuan, maganda rin yung quality, di ba? Quality. Ito lang yung issue talaga ni Honda. Napapansin ko ito. Itong upuan, pag tumagal, kahit sa ADB ko, no, naglulukot-lukot to. Siguro dahil sa katagalang inuupuan. So, napakadali lang naman yan i-upgrade kung may budgeting kayo. Ito po yung tsura ng PCX 160 Road Sync. Tapos meron ka pa dito mag-lean forward, ganyan. Very aesthetic lang siya. Pati ito, hindi ba na, di ba? Ito yung sinasabi kong panel sa inyo. At ngayon naman ay subukan naman natin yung seat height check dito sa PCX 160 Road Sync. What is up guys? Subukan naman natin seat height niya sa height kong 5'10" na may seat height po to na 764 mm o millimeter at may timbang lamang na 133 kilograms. Napakagaan. Subukan natin guys. Flat foot tayo. Ayan guys, kita nyo naman. Flat foot tayo. Medyo nakabend pa tayo. Ayan o. Okay naman yung pag-upo natin dito. Naka-relax siya guys o. Upuan malambot din. Yan po ang 5'10" at napakagaan lang siyang dalhin. 133 kilograms. At sa mga nagtatanong po sa inyong reference, ayan ha, 5'10" po ako. Insim na 32. Flat foot po tayo. Sa mga 5'1", 5 flat, kaya pa to. Kasi hindi naman ganun kataasan yung seat height niya. 764 mm lang. Pupunta na tayo dito sa New Clark City. Nakita niyo naman, meron tayo ditong on navigation. Ayan o, pinapapunta niya tayo dito sa Rotonda. So magiging ano mo na to, guide mo na to pag kayo ay mababiyahe. Hindi nyo na kailangan ng cellphone holder para safe. Dagdag safety rin to kasi syempre yung cellphone holder hindi na nakalabas, di ba? Kitang-kita mo na yung kada ano mo dito, biyahe. Ayan o, visible naman kahit maliit lang. Kitang-kita mo pa rin yung on navigation mo. Magiging guide mo yan. Yung aerodynamics naman pala ng motor na to ay okay naman siya. Saktuhan lang yung hangin, nagbibigay din ng presko sa'yo at okay naman, di naman siya ganun katagtag kasi yung suspension nga nito sa likuran ay in-upgrade na po nila. So napakaganda na. Yung vibration niya para sa akin manageable naman, hindi naman siya ganun kahirap na hirap talagang ano yun. Kung ba yung matagtag talaga mararamdaman mo. Saktuhan din yung arangkada niya mga boss. Arangkada natin guys ha. Ayos o. Napakabait niya umalis. Kung gusto mong umovertake, pagbibigyan ka niya, yung power niya kasi meron tong 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Yung torque niya guys maganda rin, 14.7, 6,500 RPM. Kung naghahanap ka rin ng sakto tapos fuel efficiency, pwede na to. Pero sasabihin ko pa maya yung mga pros and cons na napansin ko dito. Syempre kailangan nyo malaman yung maraming salamat pala sa mga nanonood sa pagre-review. Medyo matagal tayo mag-upload pero
Thank you very much at tinatangkilik nyo yung mga review natin. At syempre habang may nagpapatest ride sa atin, kasi maulan nung ilang araw kaya hindi ako makaalis. Tignan nyo naman yung panahon, no? Sinamantala ko na yan. Kasi ilang araw nang umuulan dito sa amin sa Pampanga, kaya ginuo ko na rin kahit papaano. Sa mga nakapanood doon sa biyahe ko sa Marilake, alam niyo naman na very comfortable talagang i-drive to. Nararamdaman mo lang talaga yung pagod siyempre pag katagalan sa biyahe. Kahit ano pang motor yan, papararamdaman mo yung pagod. Lalo na yung upuan siyempre. Iinit at iinit ang puwit mo. Sa mga ganitong daan, hindi naman 100% mararamdaman yung tagtag ba kung ramdam natin. Hindi pa masyado pero mamaya may mas malalang tagtag pa yan sa New Clark City. So far so good naman yung tagtag na. Yung braking system, biglang liligo si kuya, pwede, di ba? Tamang distansya lang. At siyempre, maging defensive, driver, huwag maging offensive. Saktuhan lang ba? Yung torque niya kung napakaganda Meron din siyang torque na bubugag. Tapos napaka-visible pa ng iyong panel gauge. Kasi TFT display yan guys, di ba? Plus talaga yan. Talagang makikita mo yung navigation mo dyan, di ba? Napaka convenient kasi meron ka pang dito. Pag nalobat ka naman, meron kang Type-C dito na charger. Pwede mong charge ang smartphone mo. Stable din siyang i-drive. Uy, ang dilim dun. Sabi ko, pero go pa rin tayo kahit anong mangyari. Let's go for the gold. Punta tayo New Clark City, syempre. My favorite one. May rotonda. Sa pag-corner, maganda rin to i-corner kasi sa Marilake ginamit ko to, sobrang ganda. Yung, di ba may buhangin na ganyan, okay na okay to kasi may TCS to. Ang gaan niya dalhin to sa kalikuan, napakasarap niya lang i-drive. Tapos pag binira mo siya, meron agad power na binibigay. 157cc na kasi to, kaya okay na okay. Yung torque ko, saktuhan din ang bigay. Bait lang. Sarap ng hangin. Yan bigla may corner dito, okay lang yan. Napakaganda counter steer guys. Angas counter steer mo. Napakabait niya, napakagandalhin. 133 kilograms po sa mga beginner. Pwede po sa inyo to. Tapos si type lang ito 764 millimeters lang, napakagaan. Sa pag change oil naman 0.9 liters lang, so may sobra pa kayong 0.1. Tabi nyo yun, di ba? Alam mong Honda talagang gamit mo pag ganito yung takbuhan mo, yung mabait lang siya. Tapos tingnan nyo guys. Mabait lang, may torque, may power naman. At fuel efficiency talaga, sobrang tipid sa gas. So full tank pinadala sa akin to, tignan nyo na ba meron pa rin tayong kahit papaano. Ganyan katipid yung Honda talaga guys, tipid sa gas. Di ko alam kung anong technique nila, pero yan talaga yung pinaka number 1 nila. Suspension, tipid sa gas, yan talaga bentahan nila. Corner na naman tayo dito. Tignan nyo naman likuan natin diba? Saktuhan lang banking yung, kumbaga kahit beginner ka dito, okay na okay. Ito pala yung Sacobia Bridge na pinupuntahan na nakakarami dito sa amin sa Pampanga. Kung kayo po ay taga Pampanga or hindi man, ito po, pwede nyo pong pasyalan to. At pagkatapos nyo dito ay pupunta kayo sa New Clark City, lapas na po kayo ng Kapas na lagi nating dinadaanan pag nagte-test ride tayo. Pasensya na po kayo, ganyan yung kulay ng ating weather dahil maulan ngayon o may bagyo. May nagpipicture pa dito, diba? Dinayo pa nila. Ayan, sa Sacobia Bridge kayo, napakaganda ng pagkakagawa nito. Ayan, para mga wiring lang siya. Tapos kung kayo nagbabike, pwede kayo dito sa gilid. Dito masubukan natin kung engine brake niya. Pero sa ganitong mga motor na wala siyang, hindi siya di manual, napakahirap talaga mag engine brake dito. Kailangan mo dito yung preno mo, huwag kang pipiganan sagad. Pitik-pitik lang ba? Pitik-pitikin mo lang kaya pitik-pitikin mo. Ayan, so napakaganda Maganda to kung maaraw, kaya lang ngayon napapansin nyo medyo white yung dahil maulan na nakaraan. Ayan binitawan ko yung ating throttle, yung engine brake niya, saktuhan lang. Yan, bumobomba ka daw konti, nakapigahan konti, pero hindi mo mararamdaman to Hindi mo mararamdaman tong engine brake na to kasi napaka mo lang, free wheel tayo dito. Pwede ka rin gumas dito, pero mas maganda guys, ka lang, alalay sa silinyador. Tapos yung preno niya maganda rin Pitik-pitikin mo lang, huwag mong pipigayin dito pag pababa ka. Baka maubusan ka ng preno kasi nag-overheat po ang mga caliper natin. Yan yung problema ng mga naka-disc brake. Alam nyo yan minsan nawawala kayo ng preno pag napasobra kayong piga. Kaya pitik-pitikin nyo lang. Ganda dito sa lawak parang ikaw lang mag-isa dito. Sa Pampanga daw parang ibang lugar na. Tapos hindi pa 100% yung daan, yung tagtag sinasabi ko sa inyo dahil nakasabtang tayo sa likuran at maganda ang suspension talaga ni Honda. Wala akong masabi sa suspension niya. Nung ginamit ko yung ibang brand dito, yung Aerox, sabihin na natin, ang tagtag, ito sobrang bait na suspension niya na pwede nyo naman i-upgrade, pero para sa akin yung suspension ni Honda, stock is good talaga. Kaya mo guys, sobrang tagtag niyan, pero para ka lang hinihele, wala kang mararamdaman tagtag
So, ibig sabihin, maliles ang pagod mo. Hindi ka masyadong mapapagod sa biyahe. Diba? Ayos. Wala ako. Bilang patarik, kaya niya tarik din. Tapos biglang pasulong. Pero may dadaanan tayo mamaya mas matarik. O, di ba? Pasulong, kita nyo naman. Mas magandang huwag ka na lang pumiga ng masyado ng silinyador o mag-pre-wheel dito, huwag ka mag-neutral kasi hindi mo makokontrol ang unit mo. Kailangan meron ka pa rin control sa motor mo. Wala na ganito. Sobrang palusong, oh. Bilis natin, oh. Di ba? Hindi ako masyado pumipiga kasi may mga lumilipat na dyan. May mga kambing, may mga aso, di ba? Di masabi. Kaya dapat maging kang handa lagi. Saktuhan lang yung takbuhan natin. O, di ba? O, tagtag dito pero kayang-kaya. Tapos yung mga, alam niyo ito, yung mga biglang pinagguhitan niya mga yan, hindi mo nararamdaman. So far, so good. Okay siyang i-drive. Napakalawak dito, sarap magmotor dito. Problema lang dito, pag naflatan kayo o nasiraan kayo, medyo mahihirapan kayo kasi parang solo nyo ang mundo dito. Napakabait i-drive eh, no? Saka yung ano talaga yung suspension, saka fuel efficiency nito, panalo kayo. Oo, di ba? Tagtag niyan kung makikita niyo sa aking ano, yan oh. Tagtag niyan pero basic lang sa kanya kasi napakaganda talaga ng suspension. Fuel efficiency. Ang ganda. Ang ganda ng ano, tanawin, no? Ito yung ano nabibigay sa iyo eh. Naka PCX ka tapos ganito yung view, di ba? Chill ride, boss. Oh, di ba? Masasabi ka, thank you Lord. Ang ganda naman ang ganda. Nakaka-relax yung magandang view. Di ko lang ako lang pero para sa akin ang sarap sa mata ng ganito. Yung talagang stress ka, pagod ka, tingnan mo lang yan. All goods in the hood, sabi nga ni Daddy Gio. Oh, ha? Yung torque, ang ganda rin, oh. Lamig ng hangin dito. Tamang chill lang ng ride dito, eh, no? Tapos pag dumaan ka sa matubig, hindi ka mababasa dito kasi parang naka-jet ski ka na dito. Malapad yung mga fairings mo dito, tawag nila dito, jet ski. Pero para sa akin, Max Scoot, okay naman siya. Hindi naman siya ganun ka-OA tignan. Panalo rin siya, ganda niya tignan, no? O, yan yung point of view natin, di ba? Pakaangas. Tapos bigla kang ko-corner dito. Tapos aangat ka na naman. Ayun, patarik yan. Pero hindi naman biglaan tarik yan. Kumbaga, ano yan, dahan-dahan ka lang niyang akit. At kayang-kaya yan ng kahit ano naman motor. O, di ba? O. Matagtag dapat yan. Pero dito sa suspension niya, all good siya. Hindi ko nararamdaman yung tagtag niya. At para lang akong nakaupo sa chill lang ako habang pumipiga sa silinyador tapos may enjoy mo yung view. Ganito yung feeling dito sa mga ganito scooter. Ito yung advantage ng scooter, gas and go. Preno at gas lang ang piniisip mo. Ganda. Di ba guys, sakyatan yun? Kung mapapansin nyo doon sa camera natin kanina, medyo tarik yun pero basic lang. Sakto rin yung binibigay niyang power, kaya niya pang pumigag. Di ba? Kaya pa. May ibubuga pa, ika nga niya. Oo, ha? Angas din. Whew. Sarap talaga magmotor dito. And dito medyo mabuhangin. Dito naman mag-take effect yung mga TCS natin. So yung ito si Honda naman, HSTC, Honda Selectable Torque Control. Kung di magpantay yung power ng harapan at likuran, automatic malilesen yung power mo. Ganito, pababa, taas ganyan, no? Ganda ng view. Makapasalamat ka na lang. Thank you Lord. Tapos biglang kukorba. Hangas, diba? Kung nangangati ka mag-ride, pwede mo dito sa New Clark City, Pwede ka na dito, ma-enjoy mo na rin. Oh, sarap lang magmotor. Very relax. Kahit takbong ka lang, takbong pogi, ika nga nila yan, chill lang. Panalo ka dito. Sa corner guys, okay din siya. Napakagan kasi 133 kg. So tingnan nyo, diba? Counter steer pa lang ginagawa natin dyan. Kung saan ka pumiga, dun pupunta ang motor mo. Kung saan mo pinush, dun siya liliko. Yan, push ko siya sa right, pupunta siya sa right. Push ko siya sa left, pupunta siya sa left. Ayun, patarik na naman yung daan natin. Dito medyo marami rang tarik, pero tingnan mo, buwelo lang ako sa low natin. Tapos buwelo tayo. Kayang-kaya naman. Oo. Diba? Kayang-kaya niya, may ibubuga pa, ika nga. Tapos napakaganda pa ng display mo. May enjoy mo. Alam ko pagkataas dito yung matatarik na lugar na. Pero dadaan ko dito sa may sinasabi silang view deck dito. Subukan natin siya dito. Meron tayo ditong susubukan bago natin puntahan yon. Itong dito sa Sitio Malasa. Dito tayo. Yan. To view deck. Yan. May view deck dito. Maganda dito yung tanawin may dalawa pa doon
Pero punta tayo dito. Ano to? Barrio to, pero puntahan natin ha. Ayan, pagkita ko sa inyo. Medyo tarik dito. Subukan natin yung kanyang power. Single lane lang dito. Ganda oh. Akyatan kas likuan oh. Sarap magmotor pag ganito eh no. Kaya lang single lane lang. Medyo ingat lang kayo. Yan. Tatanong ko saan yung lugar na pinupunta akong view deck. Ito yun po. Liko. Angas nito. All good. So tapos na to. Alam ko dito na yan. Yan. Tapos meron na ditong bike. Alam ko dito view deck dito. Yan. Dito meron tayong tinatawag nilang view deck. Ayun, maloko pa. Malikabok din. Yun lang. Kaya. Ayan yan. Yan. Ito. View deck ang tawag nila dito. Ito po. Yan. Kung may drone kayo, okay rin dito. Alam ko pwede magpalipad. Yan. Dito. Aha. Maganda dito sunrise o kaya sunset. Ilang nagkalat na yung mga basura. Yan. Makita nyo. Mga tanawin. Bulubundukin. Diba? Ayan. So okay na okay dito rin tumambay. Dito yan sa may view deck. Pero sabi nila meron pang view deck dito. Kaya hindi ko pa napuntahan. Ano, lawak oh. Diba? Ganda ng view. Whew. Pwede ka dito. Yun, mapapasabi kang thank you Lord. Dito sa view deck na to. Subukan naman natin siyang ibaba dito gamit itong PCX 160 natin. Sa New Clark pala to. May nagaganap yatang bike race ngayon or endurance. Parang ganun yung nakikita ko. Ayan, oh. Meron sila dito nakatambay. Baba naman tayo dito. Subukan naman natin yung kanyang ano. Wala tayong engine brake dito eh. Piga-piga lang. Konti lang yung engine brake eh. Pero nararamdaman ko na meron siya kahit pa paano. Bigyan mo ko. Ganda oh. Woohoo! Diba? Ganda lumiko dito. Ayan oh. Angas. Yan. Sitio Malasa to. Tawag nila dito sa lugar na to. Woohoo! Enjoy. Gi-enjoy ka talaga dito. Dito, medyo matarik yung daan, pero all goods naman. Tingnan nyo naman, di ba? Parang napakatarik kung titignan nyo, pero pag dadaanan nyo, all goods yan. Di naman kayo mabibigla, kasi hindi naman diretsong tarik agad yan. Kumbaga safe naman yan, ayan o. Sila kuya, si ate, pinuntahan nila to. Eh, magandang ganda. Para papunta sa Heroin to Heaven, eh, no? Pero habang lumalapit ka, napapansin mo, nawawala yung tarik. Kasi guys, dinadahan-dahan ka niya. Dinadahan-dahan ka. So, tarik test. Kayang-kaya ng PCX 160 Road Sync. Okay oh. Hindi rin siya magano'ng ka-vibrate ha. Hindi ko alam. Minsan diba? Stable din siya. At hindi mo mapapansin. Nalagpasan mo na ang pinakamatarik. Parang pagsubok lang sa buhay yan guys. Hindi mo namamalayan. Yung pinakamataas. Nandun ka na pala. Wow! Hugot. Ay so, isang presyo pala ng PCX 160 Road Sync. Kanina pa ako nagsasalita 154,900. At para naman po sa kanyang standard edition na walang Road Sync, ay meron po siyang 133,400. Yan po, depende na lang po sa dealer yan. At marami po yan, basta dealer, multi-brand, meron na po silang ino-offer. Sugod na kayo masubukan itong PCX 160 Road Sync, no? Maraming salamat pala Honda Philippines Incorporated sa pagpapahiram ulit ng inyong unit. At pinadalan ulit tayo door to door delivery. Ganon kabait si Honda. Guys, pasulong oh. Angas eh, no? Ganda dito talaga magmotor. Sarap magmotor. Ganito panahon, sakto yung init, hindi siya no. Angas eh, no? Sarap. What is up guys? Dumako naman tayo sa pros and cons ng PCX 160 Road Sync. Syempre yung mga nagustuhan at yung mga pwede pang i-improve ni Honda. Na personal ko lang po to. Hindi po ako guys kumbaga personal lang na napansin ko habang ginamit ko to sa halos isang buwan na pinahiram sa atin ni Honda. Maraming salamat pala Honda Philippines Incorporated sa pagpapahiram po ng inyong unit ulit. At talaga na-appreciate ko yung mga nyo. At ito po yung unang muna tayo syempre sa mga hindi ko nagustuhan. Punta muna tayo dun. Syempre minimal lang naman po to pero tingin ko kaya naman improve to. Sa businag medyo napaliit po siya. Nahihirapan po akong pumindot lalo na pag malaki ang thumb natin. Ito yung napansin ko sa kanya. At yung upuan, ito
medyo, yan o, napapansin nyo pagkatagalan yung umupo, naglulukot-lukot siya. Yan o. Di ko alam kung sa katagalan kasi yung ano ko rin ADB ko, ganito rin yung issue ko. Di ko alam sa leather ba, sa tela lang ito. Pero kaya pang improve yan, di ba? Tapos yung vibration, hindi naman siya ganun ka, ano, para sa akin, minimal lang naman pag ginagamit mo siya. Tapos yung sabi nila yung CVT maingay, hindi na po siya maingay ha. Ayan o. Start natin siya. Yan yung vibration niya. Sa iba, medyo big deal na to, pero para sa akin, sama na natin siya sa cons case, no? Pansin nyo, nababibrate siya. So, sama na natin yan. Okay? Pagdating naman sa pinaka nagustuhan ko sa kanya o yung mga pros nito guys, syempre, meron na tayo dito ang keyless na merong answer back. At yun, alarm yung guys. Ibig sabihin alarm. Isa pa, answer back. Answer back yung, pag ginalaw mo yan, mag-a-alarm siya, di ba? At syempre, full LED lahat ng ilaw mo dyan. Hindi ka na mag-worry na baka mapundi. Ayan guys, so LED ang inyong DRL, ang inyong headlight, turn signal, at ang inyong taillight. Dagdag pa nila, napakaganda ng suspension nito guys. Nagustuhan ko talaga sa kada biyahe ko. At yung subtank na to, ang laking bagay. Kasi dito sa New Clark, napakatagtag dito, pero parang dito, hindi mo naramdaman yung kanyang tagtag. At isa pang nagustuhan ko dito, meron tayo ditong TFT display. Wow, 5-inch po yan. At nag-iiba-iba yung kulay niyan, depende sa liwanag. Meron ka ditong navigation. Oh, ano? Pwede mo connect, mag-music, lahat. So, itong RoadSync na to, panalo ka. Tapos meron pa ditong ISS. Automatic mamamatay yung engine mo. So, dagdag tipid. Tank capacity na 8.1 at tipid sa gas na 46 kilometers per liter. Sobrang dami mo magugustuhan dito. Sa presyo niyang 154,900. Panalo na kayo. Yung features, binigay na halos ni Honda para sa inyo, di ba? Yung standard pala nito sa 133.4. Maraming salamat po ulit Honda Philippines Incorporated sa pagpapairam nito. At sa mga nanood ng ating mga review, thank you very much. Kaya patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng mga brand dahil sa inyo rin. At syempre, kung may nagustuhan pa kayo dito, ano pang gusto nyong improve dito, pwede kayong mag-comment dyan. At kung ano next review natin, pa-comment ako kung natuwa naman kayo dito. Sa mga nagtatanong naman ng final verdict ko, ganito kasi depende sa inyong pangangailangan. Kung naghahanap kayo na hindi na kailangan ng cellphone holder at syempre, high-tech yet fuel efficiency, pwede nyong consider itong PCX 160 RoadSync kasi average nito 46 km per liter. Sa presyo niya, all goods din guys, 154,900. Pero kung ayaw naman ng technology na merong ganyan, meron naman siya ang standard version na 133,400. So nasa 20k din yung difference niya dito sa TFT display na may 5-inch at napaka-vibrant niya rin at ABS na rin po siya. Meron na rin siyang keyless at anti-theft alarm. So sa presyo niya guys, makatarungan na. First time mo magmumotor at medyo high-tech, okay na to. Panalo ka na dito sa PCX 160 RoadSync. Alam niyo naman, basta gawa ng Honda, kalabaw. Kaya yan, sa mga gustong kumuha nito, sugod na kayo sa near Casa Multi-Brand Mañano 3S. Hanapin nyo lang itong PCX 160 RoadSync. Dalawang kulay niyan, white and black. At syempre may standard nga. Ingat kayo guys, ride safe and God bless. Salamat sa panonood sa ating review.